Madaling araw pa lang, hindi tindahan at kalsada ang bumungad kay Lola Cora, kundi ang airport kung saan sasakay na siya ng eroplano patungong Cebu. Pagdating sa Cebu, pinagpahinga muna namin sa hotel na ito si Lola Cora. Ang natatandaan lang ni Lola Cora ay nasa Lahug ang bahay nila. Dito namin natagpuan ang pamilya ng pamangkin niya na kaapelyido niya na Santa Iglesia. Ako nag-alaga sa kanya. Tapos yung asawa ko, pamangkin niya, anak sa kapatid niya nga babae, nga si Concepcion Santa Iglesia. Mga 1998 or 1999, pumunta siya balik sa Maynila. Tapos hanggang ngayon, hindi na umuwi. Nakilala namin ang ate ni Lola Cora, si Celerina Santa Iglesia o Lily. Ngayon, mga 45 or 44. Minsan siya, mawala sa sarili niya, mawala sa isip niya, yung iba ang isalita niya. Tapos kahapon nga sabi niya, ilang edad na kayo Lola? Siya 34. Kung ano yung 84. Itong album ng mga lumang litrato, ang tanging katibayan ni Lola Lily sa mga araw nung silang magkakapatid ay mga bata pa at malalakas pa ang pangangatawan. Tulad ng kanyang kapatid na si Lola Cora, nanilbihan din si Lola Lily sa Maynila bilang kasambahay ng mga foreigner. Minsan, halimhinan daw sila ni Lola Cora sa pag-uwi sa Cebu. Hindi siya magsabi kung kaninong bahay, kung sino pangalan. Wala siyang sinabi. Kaya hindi ko alam. Ako sana magpadala ng sulat sa kanya. Paano ko malaman ng wala? Hindi na sabi kung saan siya. Bagamat may katigasan daw ng ulo ang bunsong kapatid, hinahangad din ni Lola Lily na makauwi ng Cebu si Consorcia o Cora. Gusto ko makita kami. Kasi baka mamatay ako, tapos hindi na siya makita. Parang wala na. Si Mang Gregorio ang pamangkin na naging tagapangalaga sa bahay nila rito sa Lahug. Anak siya ni Lola Concepcion, ang isa pang kapatid na babae ni na Lola Cora. Pero sa kasawiang palad, noong nakaraang taon ay pumanaw na ang ina niya. Kahawig sila ng mukha ng nanay ko. Parang mahal ko na rin siya. Ayon kay Mang Gregorio, halos 13 taon na raw ang nakalilipas mula nang huli niyang nakita ang tiya Cora niya. Amo lang manghinaot nga, may tag na naparumbuhi pa siya, may tag makanahon na siyang mapauli sa sumuha rin. Kasi ko. Kaya makatiman mi ba? Ako makatiman ko, akong asawa. Kaya mabutoy pamilya, luoy mga tanan. Matapos masiguro na sila na nga ang pamilya ni Lola Cora, tinipon namin ang pamilya ni Mang Gregorio sa silid na ito sa hotel. Kasama nila si Lola Lily. At dito, isang video ang aming pinanood sa kanila. Konsol lagi na. Panandaliang nabigla sila nang makita ang matanda sa video. Walang duda, siya na nga ang matagal na nilang hinahanap, ang kapatid ni Lola Lily at tiya ni Mang Gregorio. Tila hindi rin sila makapaniwala sa nakitang kalagayan ng kanilang kamag-anak sa Maynila. Kaya ilang sandali lang, pinapasok na rin namin sa silid si Lola Cora. Tila naguguluhan pa ata ang matanda. Ano mo istiya lagi? Tiya. Uy, ba't nandito ka? Bakit nandito ka? Uy, ano? Ha? Ano yung mga? Slim ka. Ba't naging ito? Hindi ka magkali. Kaawali mo. Naging mo salida niya, oh. Oo, napito. Naglalit mo sa kwanza. Oo, ang mga nisigaw. Siya rin pamanghugan. Siya, ay mga akong bang o dito niya. Yan na, maulit sa ato niya. Niya, Santisima kong bata. Sino sila, Lola Cora? Sino sila? Akong kapatid, pamangkin ko, at yung babae. At yung pamangkin ko rin. Ang mga asawa sila. Sus, ano ka nga mapuyo? Nga ka uwi sa ato? O mapuyo, ang kasakit ko lang eh.
Gayunpaman, malugod na sinalubong at tinanggap ng pamilya si Lola Cora. At di na rin matigil ang buhos ng mga tanong at kwento nila sa isa't isa. Si Lola Lily, sa wakas, kapiling at kaharap na ang bunso at natitirang kapatid. Masaya na po. Kasi yan ang before namatay yung nanay ko. Kasi almost 3 years na nagtitreatment. Palagi niyang sinasabi sa akin yung, paano na kaya yung tiyahin mo? Hindi mabili magpuyo ng Pilit na lang din inuunawan ni na Aling Virgie si Lola Cora at ang mga kwento niya. hindi gusto Kasi niya Matanda naman des. Ana lang sa balay, di na Hindi magtrabaho. gusto, di pa yung magdibutan ba yung kaong mata. Basta Ilang may kaon kayo. kamuhiun ta. Ay, naku. Kung mabalik sa Yun kayo niya. Pag bumalik ka sa Manila, marami ng mga tatanda doon na naglaki sa layo yun. Medyo nanghihinayang si Lola na wala siyang maiuwi sa kamag-anak, pero huwag kayo mag-alala dahil may sorpresa kami para sa inyong pamilya. Eto ang sangkaterbang groceries at supplies na maaring paninda o personal na magamit ng inyong pamilya. May bagong higaan din para kay Lola Cora. Ako, magaling ko lang. Sa'yo. Malakot. May regalo rin kaming ilang bagong damit para sa inyo. Tungan to sa kuhan, nga to na nga matubig sa siminto sa kuhan ka. Sa sa baklaran. Pagkatapos, pinagmerienda namin ang pamilya at binigyan ng oras para makapag-usap. Siniguro rin ni Lola Cora na hindi na iiwan muli ang kanyang pamilya at mananatili sa Cebu para maging mas maayos ang kalagayan niya. Pinahatid din ni Mang Gregorio ang kanyang mensahe para kay Mabi na humiling para kay Lola. Maraming salamat kung hindi dahil sa inyo at sa wish ko lang hindi nakarating hindi kauwi yung tiyahin ko. Hindi namin malimutan yan. Maraming salamat. Tagalog siya doon. Isang magandang umaga ang bumungad sa magkapatid. Kaya isang dasal ng pasasalamat ang kanila ring inialay sa may kapal. Walang takot na hinarap ni Lola Cora ang kanyang naging kapalaran nung siya'y nasa lansangan sa Maynila. Marahil na nga, patutuo siya na may kapangyarihan ng pagdarasal. Isang dasal na naghatid ng isang taong nagmalasakit para si Lola ay maiuwi sa piling ng mga tunay na makakaramay at magmamahal sa kanya. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Hindi ako nakakabayad sa bahay. Naputulan ako ng kuryente. 6 na buwan nga, wala kami kuryente. Ganyan. Pack your bags